Hello science fans and welcome to Scientia's Corner. Dito magkukwentuhan tayo in a less structured form and of course we'll still talk about STEM and maybe even a little bit about the life of your resident Filipino scientist. Ako nga po pala si Chona, your resident Filipino scientist. And na-imagine ko po kasi talaga ang Scientia's Corner na parang science magazine show. So hindi po siya masyadong lecture, more of chikahan and kwentuhan lang. And dahil kwentuhan lang siya, pwede nating pag-usapan ang science fiction, pwedeng libro, pelikula, actual science na bagong discover, o kaya kung anong mga bagay ang nakakurious tayo. Ang tema ng episode natin ngayon ay simple lang. Science is everywhere. Nakikita natin siya sa mga storya na binabasa natin for fun, sa init na nararamdaman natin ngayong summer, at pati na din sa mga home remedies o yung mga gamot sa bahay na ginagamit natin. Pag-uusapan natin ang dalawang sobrang magkakaiba pero connected pa rin gamit ang science na mga topics. Una, yung space survival fiction na sikat ngayon, ang Project Hail Mary. Pangalawa, meron na bang mga teknolohiya na pwede natin gamitin para makasurvive sa init ng summer? At isa sa mga pinaka-common na katanungan na naiisip ng mga Filipino households. Nakakagamot ba talaga ng cancer ang guyabano? Okay, unahin na natin ang science fiction na hindi naman talaga lahat fiction. Sa Project Hail Mary na sinulat ni Andy Weir, yes, nauna po siyang naging libro bago siya naging pelikula, ang pinapanood natin ay isang astronaut or isang scientist turned astronaut na kailangan gamitin ang principles ng physics, biology at chemistry sa isang napaka-extreme na situation para siguraduhing mabubuhay ang ating sangkatauhan. Sobrang excited po ako sa storya nito, whether it's the book or the movie, kasi yung science dito, hindi lang siya pang-explain. Siya talaga yung ginagamit para i-move yung storya papunta sa susunod na mangyayari. It moves the plot forward. Sobrang daming exciting na science concepts dito. Merong astrophage na fictional, pero based siya sa mga bacteriophage, yung mga virus na kumakain ng bacteria. Pero ito, para siyang virus na kumakain ng liwanag or ng ating araw. Merong mga time dilation principles. Tapos, syempre, merong mga biochemical problem solving. Kala natin sa libro lang. Pero siya, kinailangan niya para ma-figure out yung mga bagay katulad ng energy transfer, yung mga thermophiles o yung mga organism na mahilig sa init, and syempre pati kung paano siya mag-orbit sa paligid ng isang planeta. Ngayon, yung astrophage, fictional siya. Pero meron talagang mga organisms na kayang tumira sa mga sobrang extreme na environment. Sa Earth, meron na tayong mga alam na extremophiles, yung kayang tumira sa mga pinakamalalalim na vents na makikita lang sa ilalim ng dagat. Mga nakatira sa sobrang acidic na mga lugar. At pati na rin yung mga kayang mag-survive kahit ang taas ng radiation dun sa lugar. So, yeah, yung Project Hail Mary, fiction pa lang siya, pero grounded siya or mabilis siyang paniwalaan, madali siyang panoorin, mabilis sumakay dun sa storya kasi grounded siya or based siya sa science na totoo talaga at nangyayari sa mundo natin ngayon. Pero balik naman tayo sa Earth, yung sobrang init na Earth ngayon. Sobrang init nung summer na na-experience natin. And ngayon, napaka-importante nung tinatawag na climate adaptive technologies. Yung kaya mag-adjust kasi nagbabago na talaga yung climate sa buong mundo. Mas malala pa nga sa mga cities katulad ng Metro Manila, Urban Davao, Metro Cebu, and so on kasi napapaligiran tayo ng konkreto at aspalto. Gumagawa ito ng tinatawag nating urban island effect kung saan mas pinapainit niya yung kapaligiran natin. So, anong ginagawa natin tungkol dito? Siyempre, hindi naman magpapahuli ang ating mga scientists and engineers. Nag-iimbento na sila ng mga tinatawag na cool roof. Cool, hindi dahil astig siya, or yeah, maybe astig din siya, pero kasi instead na i-absorb niya yung init, nire-reflect niya pataas. Marami na rin green infrastructure at makikita nyo na to sa iba't ibang cities all over the world and meron na rin pa konti-konti sa Pilipinas kung saan yung mga pader tsaka yung mga bubong instead na yero lang sila or konkreto, nilalagyan natin ng garden at nagpapalamig talaga yon ng temperatura. Tapos, pwede rin talagang mag-incorporate ng smart ventilation system sa ating architecture
para mas maging malamig ang ating mga buildings at hindi lang tayo umasa sa mga air conditioning systems. May mga cities na rin sa ibang bansa na nag-eeksperimento gamit ang ibang materyales, yung hindi lang konkreto at asfalto, kasi baka mas maging malamig yung temperature pag yun ang gamit natin. Hindi na talaga futuristic yung mga idea na to. Marami nang nag-experiment sa kanila, may mga lugar na gumagamit sa kanila, kasi yung climate change, hindi siya future, hindi siya sa kinabukasan lang mangyari. Nangyayari siya na siya ngayon at sobrang matinding problema na talaga yung init na nararamdaman natin. Marami ng pag-aaral at marami na ring reports kahit ang local Department of Health na dahil sa init, pwede tayong magkaroon ng heat stroke, pwede tayong magkaroon ng dehydration, pwede tayong mahimatay, at pati puso natin, ang ating cardiovascular system ay pwedeng ma-strain dahil sa sobrang init. And kung yung init, pwedeng masolusyonan ng hangin, ng aircon, or ng tubig. Pag-usapan naman natin yung isang bagay na, well, very close to home, to my family, kasi meron talaga nung sakit nito sa pamilya ko, yung paggamit ng guyabano para maiwasan or magamot ang cancer. Ang guyabano, sa overseas tinatawag na soursop, ay sumisikat recently kasi nung pinag-eksperimentohan siya, meron silang na-extract na substance na tinatawag na acetogenin. So in vitro, sa laboratorio, nung pinapatubo yung cancer cells sa mga petri dish, nakita nila na may cytotoxic capacity ito, meaning kaya niyang pumatay ng cancer cells sa loob ng laboratorio. Exciting siya, pero ang kailangan nating tandaan, hindi porket nag-work siya sa laboratorio, agad-agad na siyang pwedeng gamitin sa tao. So far, wala pang clinical evidence, o yung ebidensya na nanggagaling sa totoong gamutan sa hospital na kayang pagalingin gamit lamang ang guyabano ang cancer. In fact, major health organizations sa buong mundo ay hindi pa siya nire-recognize bilang gamot. Pero ang kaya nitong gawin is mag-contribute para mas maging healthy talaga tayo. Pero kung magre-rely tayo sa kanya bilang isang substitute sa totoong pagalingan, sa totoong gamutan na nagagawa sa hospital, medyo dangerous siya. Ang cancer treatment kasi ay nagre-require ng gamutan na may pruweba na kaya niya talagang magpagaling, katulad ng chemotherapy, radiotherapy, surgery, and pati na rin yung mga immunotherapy na ginagamit na ngayon sa maraming hospital. Ang science kasi, malinaw yung proseso niya. Kukuha muna tayo ng ebidensya, pero kailangan pa ng masusing pag-aaral at para dito, clinical trials, para magkaroon tayo ng malinaw na konklusyon. And that brings us full circle sa tema ng ating video ngayon. Kahit pa ang pinag-uusapan natin ay space fiction, climate science o kaya home remedies, ang paggamit ng science ay pinaghihiwalay ang nasa imahinasyon natin, ang kakaya nating mag-adapt, at ang pangangailangan ng ebidensya. And syempre, hindi pwedeng magtapos ang Scientia's Corner kung hindi tayo magpapasok ng joke. So, bakit daw nakipag-break yung physicist sa biologist? Bakit? Kasi wala silang chemistry. Gets? Pero bago talaga tayo magtapos, isang reminder lang po sa lahat, lalong-lalo na kung nagtitesis na po kayo at kayo ay nasa senior high or college, nagbukas na po ang application process ng Scientia Thesis Grant 2026. Pwede niyo pong makita yung instructions kung paano mag-apply by looking at the description of the video below, and pwede niyo rin pong hanapin sa ating social media pages. Kailangan din po namin ng tulong nyo para makatulong po kami sa mas maraming tao. Nagpa-fundraising pa rin po tayo para sa Scientia Thesis Grant. Meron po tayong limited merch, mga stickers and pins na pwede nyo pong bilhin. At lahat po ng proceeds nito ay mapupunta sa Scientia Thesis Grant. Tapos, pwede rin po tayo mag-donate using GCash or Land Bank. Lahat po ng information na yan ay makikita din sa description ng video na ito at sa ating social media pages. Sa tulong niyo po ay mas makakasigurado ang maraming kababaihang Pilipina na matutupad ang kanilang science research dreams para makatulong sa science community at syempre sa Philippine society. So, para po magtuloy-tuloy ang kwentuhan natin, kung meron po kayong question na pwedeng masagot ng science, or kung gusto niyo pong mabawas-bawasan ng pagiging corny natin, pwede rin po kayong magpadala ng sarili niyong science joke para po sa susunod na episode ng Scientia's Corner.
Kita kits!